Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ang nasa inyong monitor ngayon ay walang iba kundi itong si Attorney Harry Roque mga kababayan, no? Si Akla. Okay, so pag-usapan natin mga kababayan, itong panibagong drama na naman nitong si Attorney Harry Roque mga kababayan. At dito sa video na to, meron siyang malaking pasabog mga kababayan. No? Kasi sinasabi niya dito na meron siyang dating tauhan, no, na ngayon ay tila malapit po sa Malacanang. No, sa First Family o kaya kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lisa Marcos mga kababayan. No, ito na kaya yung sinasabi, no, na puting ahas sa Malacanang. Alam yan, puting ahas yan, di na mamatay-matay yung puting ahas. Visit. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga palagi pong nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay? So, eto na nga. May panibagong drama na naman itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan. No, at meron siyang malaking pasabog dito, no, sa video na to. No, nagdadrama siya kasi 1 taon na daw po siyang exile mga kababayan. Ayan. So 1 taon na daw po siyang wala sa Pilipinas at isine-celebrate po niya yan mga kababayan. No, nagse-celebrate po siya ng 1 year, no, ng pagtakas niya sa Pilipinas. No? Ika-1 taon niya na siya ay lumabas sa Pilipinas, no? Sinasabi niya dito, 1 year na daw no, na umalis siya ng Pilipinas, mga kababayan. No, so ibig sabihin, tumakas talaga siya. 1 year ba talaga? Parang hindi naman, hindi naman ata 1 year na umalis na siya ng Pilipinas at nag-exile na siya. Okay, so alamin natin yan. Okay, so eto na mga kababayan. Right? Let's go. 4, nung 1 taon po, nung ako'y nagdesisyon na umalis, malungkot po sa akin yun. Wow, malungkot. Dahil alam ko, hindi ako makakabalik habang nandyan pa ang Marcos. Oh, pwede ka naman bumalik, di ba? Ano ba, may sabing huwag kang bumalik pinababalik ka nga sa Pilipinas. Ultimo si Atty. Panelo, pinababalik ka ng Pilipinas. Ikaw lang naman ang ayaw bumalik sa Pilipinas at parang ininsist mo yung sarili mo na ma-exile. Diba? Sinungaling talaga Diba mga babayan? Gumagawa ng kwento, sasabihin niya na hindi siya makakabalik dahil hanggat nandito yung Pangulong Bongbong Marcos. Kalukuhan. Diba? Bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Ano kasimple yun? Kasi the more na tumatakas ka, the more na nandiyan ka, the more na ayaw mo bumalik sa Pilipinas. No, lalo kang pag-iisipan, no, na talagang involved ka, no, diyan sa mga illegal na mga ano na yan, pogo-pogo na yan, mga kababayan. Diba? Siguro naman po alam niyo kung bakit kinailangan ko umalis. Oh, alam na alam ng taong bayan, ba't ka umalis? Tinakasan mo yung kaso rito. Attorney Panelo na nga nagsabi na bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Pinagbayaran ko po yung aking paninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Talaga lang Masakit po mga binabato ko laban sa mga Marcoses. At bakit naman hindi masakit ang sasabihin ko laban sa mga Marcoses? Talaga namang dugong magnanakaw sila. Talaga namang dugong diktador sila. At talaga namang palpak sila sa kanilang pamumuno. Talaga lang Tama lang. Wala namang ibang magaling kasi sa kanya kundi itong mga Duterte lang. Di ba? Pero sinusuka rin siya ng mga Duterte. Imaginein mo, no? Para siyang sinampal kasi hindi siya yung kinuwang abogado. Kaya nga masama ang loob niya doon sa attorney, sa abogado na humahawak kay kay dating Pangulong Duterte, di ba? Ang mga maanghang na salita ko laban sa mga Marcoses. At tinatanggap ko po
yung kahirapan na naging kapalit sa aking paninindigan sa karapatang ng malayang pananalita na sabihin sa taong bayan, panahon na tanggalin sa pwesto once and for all, hindi lang ang Marcos Jr., kung hindi ang lahat ng mga Marcoses. Napakadali po na makipagkunsabahan sa mga Marcoses. Sa katunayan, nung nabiyak na ang Marcos at ang Duterte, o pwede naman akong pumanig sa mga Marcoses. Bakit hindi? Sa katunayan po, yung naging chief of staff ko bilang isang presidential spokesperson ay naging ihada ko kasama ang mag-asawang Marcos. At hanggang ngayon, yung naging chief of staff ko po ay napakalapit sa mga Marcoses. Oh, yan na mga kababayan. So alam nyo na kung sino yan. Diba? Yung chief of staff niya daw dati, naging malapit sa mga Marcoses. Mga babayan, napakalapit daw ngayon sa mga Marcoses. No? Yan ba yung nagbibigay ng tips sa mga sa kanya dito kay Harry Roque? Yung mga nangyayari. No, diyan sa Malacanang, yan ba yon? Yan ba yung sinasabi ni Maharlika? Nilaglag niya mismo no? So kung gusto ko lamang makinabang sa pwesto ng mga Marqueses, kaya ko po yun. Nandun yung aking ihada. Parang inamin din niya na mga kababayan na naikipagsabuatan siya sa mga Duterte. Parang ganun. Diba? No, parang inamin na niya. Diba? Na may pinagtatakpan talaga siya. Kaya siya umalis ng bansa. Kaya siya natatakot. Diba mga kababayan? Kaya siya natatakot dahil wala na siyang padrino ngayon na nakapwesto sa mataas na posisyon. Kaya siya natatakot. Siguro ganon, parang ganon siguro yung senaryo, 'di ba? Hindi ako babalik ng Pilipinas hangga't hindi nakakaupo si VP Sara. Kasi alanganin ako, tagilid ako. Delikado ako sa Pilipinas. Baka kukulong ako. Kaya takot siyang bumalik 'Di ba? Natatakot siya makulong 'Di ba? Ngayon, isa sa pinakamalapit, lalong-lalo na kay Lisa Araneta Marcos. At nandiyan naman yung aking access kay Marcos Jr. Oh, may access siya kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ba? Baka may nagtitimbre ng mga ginagawa nila sa Malacanang. Kaya alam na itong mga to. Pero ako naman po ay sumapi lamang sa unit team dahil naniniwala ako na at some point, dahil hindi naman ako talagang politiko, ako isang abogado at akademiko, kinakailangan kong pagtiwalaan yung aking kinikilalang pinuno sa larangan ng politika. At ang punto pong yun, ang kinilala kong pinuno ay si VP Sara. Bakit hindi ko naman kinilala si Tatay Digong na nagsasabing, huwag kang sumali dyan kay Marcos Sr.? Well, ang katunayan po, ang aking naisip noon, wala kasi talagang gusto sumama kay Inday Sara dahil ayaw nga ni Tatay Digong na sumama kay Marcos. Sa akin naman, kung ako ay tapat kay Tatay Digong, wala namang mawawala kung sasamahan ko ang kanyang unika iha, well, not unika, at least. Parang nababaliktad ata mga kababayan. Diba? Sabi ni Senator Amy Marcos doon sa isang interview o doon sa isang sinabi niya na kung saan ang dito is ayaw na tumakbo ni VP Sara. Diba? Bilang Pangulo. Diba? At napilitan lang siya tumakbo bilang Vice President mga kababayan. No, kasi parang wala siyang option Kaya tumakbo na lang siya parang Vice President. Diba? So, huwag nating sabihin na walang gustong sumama. Diba? Ayaw niya talaga. Is yung panganay niyang anak na talagang apple of his eyes para bantayan na hindi naman pagsamantalahan yung kanyang anak. So, ang aking pagsapi sa unit team na alam kong ayaw ni Tatay Digong, hindi naman po yung pagsuway kay Tatay Digong. Kung hindi, yan naman po yung garantiya na bagamat ayaw samahan ni Tatay Digong si Inday Sara sa kanyang journey kasama nga mga Marcos, kahit paano, merong re-rest back kay Inday Sara. Yan po ang tunay na dahilan. Ako.
Ito, sa totoo lang mga kababayan, na nakikita ko dito sa ginawang strategy nila. No, bakit nag-vice president itong si VP Sara Duterte? Parehong-pareho yung gusto nilang mangyari, no? Na habang vice president siya, susubukan nilang patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Para pagka napatalsik nila yung Pangulong Bongbong Marcos kaagad, 'di ba? Mahaba yung kanilang termino kasi makakaupo kaagad sila. Tapos tatakbo uli sila sa 2028 ng presidential election ng national, mga kababayan. So mas mahaba. Parang Gloria Macapagal Arroyo Pampeg, mga kababayan. Diba? Dito actually hindi ako naniniwala na talaga dito kay Atty. Harry Roque. No? So ano sa palagay ninyo? No? I-comment na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace and hell.